So yun another day, another uwian na naman tayo So tama yung narinig nyo. Ito na yung mga pinakahihintay natin Lahat ng crew, ito yung inaabangan na araw. Crew sign-off meeting. So ngayon umatin tayo ng crew sign-off meeting. Siyempre ipapaliwanag sa inyo yung mga proseso dito At kung ano ang kailangan mo para walang problema sa pag-uwi mo. Marami ka rin kukumpletuhin kasi At kailangan mo linisin yung kabina mo. At syempre magte-thank you sila sa'yo. Ilang buwan ka rin nagtrabaho sa kanila. So after meeting, pauwi na tayo ng kabina para itulak yung bagahin natin papunta sa security Dahil kailangan nilang i-check yung mga bagahin natin. For security purposes din kasi yun. Which is lahat ng crew na iintindihan yun. So eto na nga, nagsimula na yung pag-x-ray sa mga bagahin natin. At pagtapos i-x-ray, ilalagay mo dyan. At eto na nga, pagtapos ng araw na to, kinabukasan naglilinis na tayo. Isa-isa na natin tinatanggal yung mga basura. At nilalagyan na natin ng mga bagong bedsheet at mga tissue. Napaka-importante niyan sa crew member So syempre chinecheck natin lahat ng mga paligid kung may naiwan ba tayo dahil hindi na natin mababalikan yan once na nakalipad na tayo. So eto na nga, pinatawag na tayo dahil paalis na tayo. Isa nang tinitignan yung mga papel kung na lahat na check na. At after nun, eto na, dito na yung kakabog yung dibdib mo sa saya. Dahil alam mo sa sarili mo na after neto makakatulog ka na ng matiwasay. Yung hindi mo na kailangan mag-alarm, wala na rin tatawag sa'yo, wala ka na rin sahod. Pero kidding aside, syempre, sa tagal nating nagtrabaho, kailangan din natin magpahinga. Hindi natin basta-basta babayaan ang ating sarili, Especially yung katawan natin. Dahil kapag may nangyari sa katawan natin, hindi rin tayo makapagtrabaho dito sa ship. So mabalik na nga, ayun na nga, magpapaalam na tayo sa China, tsaka sa ship natin na Spectrum of the Sea hanggang sa muli. So eto, yung bus pabiyahe na papuntang airport kung saan ihahatid tayo lahat, Eto nga pala yung lahat ng mga na-sign up ngayon. So mababakas nyo talaga sa mukha nila na napakasaya namin, Lahat naman, basta magsa-sign up. Minsan nga hindi na tayo makatulog Ay, natulog pa. So kidding aside, eto na nga malapit na tayo sa airport. Masyado na tayong excited. Baka uwi at nakikita pa natin tong eroplano na to mamaya nandyan naman tayo sa loob. Tayo naman yung lilipad. So habang papalapit tayo sa airport, inaayos na natin yung mga bagay natin Baka mamaya kasi may maiwan tayo dito sa bus. Lalo na marami tayong bitbit. So eto, nakababa na tayo. At lahat na check na natin. Wala naman tayong naiwan. So magche-check-in na tayo At buti naman, first time nating hindi sumobra sa timbang. So hindi tayo nagka-problema sa check-in ngayong pag-uwi natin. Sa bagay, wala naman tayong masyadong nabili ngayon. Dahil nag-focus tayo sa gamit, hindi sa mga chocolate Doon na lang tayo bibili sa Pinas. So dumaan na tayo sa immigration at sa x-ray. Ngayon pupunta na tayo sa boarding gate natin Wala rin naman tayong bibilin dito. Baka kasi mamaya may mabili tayo sa Hong Kong. Pero syempre tumitingin-tingin pa rin tayo. Baka mo may mabili tayo. Boss? Nandito pala si Boss Malupito So ayun na nga, papunta na tayo sa gate natin kung saan mag-aantay tayo. Mag-boarding para papasok ng eroplano. Medyo maaga-aga tayo. Eto na din kasi yung pinakamagandang biyahe. So kung mapapansin nyo, 5:30 pa yung biyahe natin. Mag-aalas 2 pa lang ngayon. So haba nang iniintay natin. So dinouble check pa natin kung tama. So ayun nga, tama talaga. Siyempre kailangan minsan double check, triple check o purple check. Bakit? Minsan kasi naiiba. Pero ina-announce naman nila. Napakalaki din ng airport na to Simple lang siya pero napakalaki niya. So susunod tayo naman yung lilipad ng ganyan Excited na tayo masyado. So ngayon uupo muna tayo dahil papalapit na rin naman at dumadami na yung mga passenger na nag-aantay dito. Hanggang sa eto, nagsimula na dahil 4:40 na. Papunta na tayo sa aeroplano Ito naman yung jetway, hindi na jetway papuntang ship to, jetway na papuntang eroplano.
At eto na, maganda yung naging upuan natin dahil sa aisle lang tayo, which is good. Kapag gusto mong umihi, madali lang. At meron kang mas malaking space. Hindi tulad kapag nasa gitna ka o sa bintana. So buti na lang nandito rin tayo, no? Na-videoan din natin yung bintana dahil wala yung katabi natin. So maswerte tayo. Pwede tayo sa aisle, pwede tayo sa window. At habang nakatingin tayo dito, no? Ang galing nilang magmaneobra ng eroplano, no? Ang laking tulong din ni Kuya na nag-a-assist sa eroplano. Siyempre siya yung guide, no? Kung mababangga yung eroplano o ano. Pero siyempre, ang piloto pa rin ang konduktor, ang driver. Ano? O sige na, mukhang kailangan nating matulog, no? Di ko na alam kung ano ang sinasabi ko. So, kidding aside, eto na nga, palipad na, no? Kinukondisyon muna yung engine. At ngayon, maghahanap na tayo ng ating mapapanood habang nag-aantay ng ating pagkain. Ito lang yung kagandahan sa eroplano, no? Libre na yung pagkain mo, libre pa yung movie mo. So, ito yung meal of the day natin. Hindi tayo napahiya dahil napakasarap. So, habang nagpapaantok tayo, nanonood muna tayo ng Joker. Hindi ko to napanood sa sine dahil nasa barko tayo nung pinalabas to. So eto na yung chance natin para mapanood to ng libre. At buti na lang pinalabas to sa mga eroplano, no? Idol din kasi tayo ni Joker, no? Isa yan sa mga hinahangaan natin. So eto na nga, tinignan natin yung information ng Hong Kong, no? At touchdown na tayo dito sa Hong Kong. Mabilis ang biyahe lang, siguro mga 3 hours lang ata. Wala kasing straight flight papuntang Pilipinas. Kaya kailangan dumaan muna sa Hong Kong. Hindi na rin masama para mapuntahan mo yung airport ng Hong Kong, no? Dahil isa sa magandang airport to yung Hong Kong. At ayun na nga, lumabas na tayo. Kaya lang wala tayong masyadong oras dahil mabilis lang yung layover natin dito. 1.5 oras lang. So kailangan natin takbuhin yung gate natin, no? Para hindi na natin hanapin dahil wala ring oras para maghanap. Gustuhin man natin bumili at maglibot dito sa loob, mukhang hindi naaabot dahil kailangan nating makapunta muna sa ating gate, no? At ayun nga, nakita na natin, nilalakad na natin at marami nang nag-aantay. Ito nga pala yung maganda dito. Pag yung huling flight mo papuntang Pilipinas, lahat na nang nakasakay sa eroplano ay mga Pilipino na. Parang sa 100%, 90% Pilipino nandun. Minsan nga 99.9. Parang safeguard lang. So kidding aside, eto na, nag-start na ng boarding. Hindi na tayo nakalibot. Papasok na tayo ng eroplano. Eto na yung pinakamasaya sa feeling. Dahil alam mo, pagtapos na itong biyahe na to, nasa Pilipinas ka. At eto na, tiyempohan natin. Ang ganda ng upuan natin dito, no? Ang laki ng leg space mo. Ang problema, ang laki rin ng responsibilidad mo. Sa mga nakakaalam dyan, alam nyo yan. Kapag dito nakapwesto. So eto na nga, natanaw na natin ang Pilipinas. Nagsalita na rin ang piloto. Malapit na tayo mag-touchdown, no? Bumababa na kasi sa ang eroplano. Naghahanda na para bumaba sa airport. So etong mga oras na to, may traffic lang. Biruin nyo. Pati aeroplano natatraffic. Ano pa kaya yung mga sasakyan, no? So eto na nga, malapit na bumaba. Unti-unti nang bumibuelo yung piloto. At hinahanda na rin niya yung mga cabin crew na mag-seatbelt at wala nang tatayo dahil for safety purposes din ng lahat ng tao on board. At pagtapos nga neto, eto na, palabas na tayo. At touchdown, Manila na tayo. So nandito nga pala tayo sa NAIA Terminal 3. Ang kulang lang dito sa NAIA Terminal 3, walang pushcart. Kaya kapag handbag yung dala mo at hindi digulong, mahihirapan ka. Lalo na kung mabigat. At eto na nga, pipili na tayo sa immigration. Kung saan kailangan mo i-ready yung passport at Siemens book mo. At i-travel mo, wag mong kakalimutan gumawa pag uwi o pag aalis ka ng bansa. So eto, pababa na tayo para kunin natin yung bagahe natin, no? So pagbaba nga natin, napansin natin hindi lang pala yung flight natin nandito. May 3 o 4 na flight tayong kasabay.
So eto na nga yung galing Hong Kong. Inaantay na lang natin yung bagahe nating lumabas. Minsan nasa dulo pa yung bagahe mo, no? Ayun yung minsan nakakainip, lalo na kapag una kang lumabas tapos huli naman yung bagahe mo. Wala rin. Pero as long as nandito ka at yung bagahe mo safe at makukuha mo, okay na yun. So eto na, nakuha na natin yung mga bagahe natin. Ang sarap sanang may susundo sa'yo, no? Pero hindi kasi ako nagpasundo dahil gusto ko surprise sa kanila. So this time magga-grab tayo. Siguro sa susunod na lang ulit tayo magpasundo. Ngayon waiting na tayo sa grab natin, no? Buti na lang may mga booking center dito sa NAIA. So yun na nga, papunta na tayo, on the way na tayo. Hindi tayo nahirapang mag-book. At maganda na rin yung ginawa ng bagong management dito sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis ka nang makakabook at yung mga Grab driver, mabilis ka na rin mapipick up. Hindi na lalamon ng oras. Ang kagandahan nga lang sa uwi ko ngayon gabi. Mag-aalas 2 na ng madaling araw kaya wala ng traffic. Kaya kahit hindi ka na dumaan sa Skyway, okay lang. So eto na nga, nandito na tayo sa Manila. Eto na ang nakakamiss na lugar. May jet lag ka pero napakasaya mo, no? At eto na, touchdown na. Isusurprise na natin sila.